Magandang araw po. Ngayon po ay Miyerkules, August 26. At pagpalain tayo ng ating poong lumikha na si Yahweh. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay The Glory of Christ as a Man. No? At tayo po ay nasa pang-26 na session ng ating pag-aaral na ang title ay The One True God, The Study of Biblical Monotheism. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos na lumikha. Ang atin pong topic, The Glory of Christ as a Man. Amen. At ang ating pong proof text kung saan iinog ang ating pag-aaral ay walang iba kundi ang Ephesians chapter 4 verse 13. Ayan. Ganito po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Till we all come in the unity of faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yan. Hanggang makamtan natin ang nag-iisang pananampalataya sa pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon na yan. Meron pong 4 tayong pag-uusapan: the unity of faith, the knowledge of the Son of God, and the perfect man, and the measure of the stature of the fullness of Christ. So tulad po ng ating pinag-uusapan, tayo po ay nasa part 2 ng ating pinag-uusapang the perfect man last week, no? Pag-uusapan natin ngayon ang kalwalhatian ni Kristo bilang ganap na tao. Amen. Ang tao ay niluluwalhati din, lalo na kapag siya ay ganap, tulad po ng nakalagay diyan sa ating proof text. Meron pong mga pagkakataon na ang tao ay nagiging ganap o perfect tulad po ng ating Panginoong Jesucristo, no? Gusto ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay makapaglingkod sa Kanya at hinihanda niya tayo dito. Ngunit may mga bagay na ating dapat mga gagawin, no? Merong mga hagdan at merong mga kalsada sa isang buhay ng Kristiyano na dapat nating tatahakin, no? Number 1, tulad po ng sinabi ko, yun ang unity of faith, no? Ang knowledge of the Son of God, being a perfect man. Bawat isa sa atin ay kailangang tumingin na makuha natin ang pagiging ganap na tao. At number 4, measure of the stature of the fullness of Christ. Halos tayo ay, dahil tayo ay nasa imahe ng ating Panginoong Jesucristo, at ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa imahe ng ating Amang si Yahweh, ito ang mga bagay, mga kapatid ko, na dapat nating gagawin, no? Kung titignan natin, maraming nagsasabi, siyempre parang napaka-imposible ang mga bagay na ito para makamtan natin yung tinatawag nating kalwalhatian. Pero ito ay dinaanan, mga kapatid. Lahat ng mga bagay nito ay dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo. At siya ay isang tao. Kaya imposible na hindi natin ito kayanin. Kanya nga lang, tulad ng sinasabi natin, bago natin makamit ang karangalan na yon, o bago natin makamit ang kalwalhatiang yon, dadaan tayo sa mga ganitong mga pagsubok, no? Oo, kadapat-dapat din, mga kapatid, na ating luwalhatiin si Kristo. Sabi po ng Biblia, Pastor, hindi dapat nating winuwalhati si Kristo. Wala pong sinasabing ganon. Ang sinasabi po, mga kapatid, ay walang masama na luwalhatiin natin
at bigyan natin ng karangalan ng ating Panginoong Hesukristo, at kailanman naman ay hindi inangkin ng ating Panginoong Hesukristo ang kalwalhati ang kanyang natatanggap. Kanya ito agad isinasauli sa kanyang Ama, at walang iba kundi ang ating banal na Diyos. Ano-ano ang mga dahilan bakit kailangang luwalhatiin natin o i-glorify natin ang ating Panginoong Hesukristo? What are the reasons why we have to glorify Christ? Well, ang unang dahilan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kanyang pagiging huling Adan. Yan ay isang bagay, mga kapatid. The first reason for His glorification. Ito yung kauna-unahan, mga kapatid, na dahilan bakit natin karapat-dapat na i-glorify ang ating Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians chapter 15 verse 45 says, "And so it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam, that is Jesus Christ, mga kapatid, become a life-giving spirit." Ayan. Yung naka-underline, mga kapatid, become a life-giving spirit. Yan ay pinagsumikapan ng ating Panginoong Hesukristo, kaya there is always a reason to glorify our Lord Jesus Christ. Yeshua, our Lord Jesus Christ, is dubbed as the climax of God creation. He is the first new man, mga kapatid. He is the first fruit. Kumbaga, He is the apex. Siya yung pinakamataas, the highest that a man can reach as far as the statute of a man is concerned. He is a perfect man. So kung merong mga bagay na narating ng ating Panginoong Hesukristo, yung pagiging sakdal, nagtagumpay po ang ating Panginoong Hesukristo para marating yon, mga kapatid. No? So there is always a reason, and that first reason of glorification is no other than the last Adam become a living spirit. Kaya pwede natin gawing sakdal siya. Pwede gawing ganap siya. Pwede natin siyang luwalhatiin dahil siya ay isang perfect man. Okay? Number 2, mga kapatid, is 1 Corinthians chapter 15 verse 23. This is the second reason why Jesus Christ can be glorified. On verse 23, it says, "But each one of his own order Christ the first fruit." The first fruit. Afterward, those who are Christ at His coming. Siya yung una, mga kapatid, na nilalang. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na siya yung nilalang bago pa man si Yahweh o kasabay ni Yahweh tulad ng tinuturo ng iba. Hindi po ganoon ang ibig sabihin dito. Ang ibig sabihin, mga kapatid, at gusto kong tandaan nyo ito, yung salitang Christ, the first fruit, is actually the first fruit of resurrection. Siya yung una, mga kapatid, na nilalang ng ating Diyos na si Yahweh na nabuhay na maguli. At merong pangako na kaakibat nung unang resurrection na yon, mga kapatid, na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. At ano yung kaakibat na yon? Lahat tayo, mga kapatid, na susunod sa ating Panginoong Hesukristo na mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We will be resurrected. Siya lang ang panganay sa lahat ng nilalang. Yun pa nga ang sabi sa Tagalog. Siya yung panganay sa lahat ng nilalang. So Christ is the first fruit. The first fruit of what? The first fruit of the resurrection. That means after Christ, mga kapatid,
we as the believer will be the next fruit. And our sons will be the next fruit. And our grandson and granddaughters will be another the coming fruits, mga kapatid, as long as they believe and have faith to our Lord Jesus Christ. And we can only attain the stature of being under Him kapag meron tayong pananampalataya. This is different from the what's so-called impermanent resurrection. This is a permanent resurrection. Tulad ng sinabi ko, maraming mababasa tayo sa Biblia, mga kapatid, na nagkaroon ng partial resurrection. Like si Lazarus, siya ay nabuhay, mga kapatid, pero si Lazarus din ay namatay. That is only a partial resurrection. What we are speaking today, mga kapatid, is a permanent resurrection. Pag binuhay tayo ng ating Panginoon, dahil tayo ang susunod, the second fruit, He is the first fruit. Ito ay walang hanggang buhay, mga kapatid, dahil sumunod tayo sa Kanya. Tulad ng sinabi ko kanina, dun sa unang text na ating, proof text na ating binasa, He is the life-giving Spirit, mga kapatid. Okay? So, number 1, He is the last Adam. Something to glorify for Him or from Him. Second, mga kapatid, Jesus is the first fruit. Jesus is the last fruit. Adam is the first fruit. So, we will have a beginning of a new life, mga kapatid. He is the climax of the new creation. So, He is the only man who can able to perfect this life, mga kapatid. He is a perfect man for this job. He is the beginning and He is the climax. Amen. He is also the first fruit and He is also the final fruit. He is the Alpha and He is the Omega. He is the beginning and He is the end. Yun yung pinag-usapan natin noong nakaraan, di ba? Naakala natin, como siya yung Alpha and Omega na tinawag dito, siya na rin si Yahweh. Maling pananampalataya. Nung sinabi natin na He is the beginning and He is the end or He is the climax of life, akala nila ang pinatutungkulan ay walang iba kundi si Yahweh. Hindi. Akala nila pinatutungkulan ay si Yeshua, pero hindi. Ang pinatutungkulan doon ay si Yahweh. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay ang resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. No man have ever reached the stature of a perfect man. Kanya nga, kahit natawagin lang natin siyang perfect man, mga kapatid, akala natin kasi walang taong perfecto. Meron. At yan ay pinasimulan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Pwedeng maging perfect ang tao. Okay? So, that is the reason of His glorification. Now, the next question, mga kapatid, is how we qualify to be a perfect man under Him. Paano naman tayo na mga ordinaryong nilikha? Pwede pa tayong maging sakdal? Pwede ba tayong makareceive ng glorification? Pwede ba tayong maging perfect? Paano tayo magiging katulad niya? Meron akong 4 na ipinropose dito, mga kapatid, na merong biblical meaning, na merong biblical basis. And what is the biblical basis? No other than Ephesians chapter 2 verse 13, mga kapatid. And una, mga kapatid, ay meron lamang tayong dapat nag-iisang pananampalataya. Okay? Lahat ng Kristiyano ay kailangan magkakaroon ng nag-iisang pananampalataya. At minsan, mga kapatid, sa bagay pa lang na ito,
ay marami ng bagay, mga kapatid, ang makikita nating nabubuwal, mga kapatid. Hindi tayo nagkakaroon ng iisang tamang pananampalataya. Dapat tama ang ating pananampalataya at yan ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ay sinabi yun ni Moses. Amen? Sinabi yun sa Mark chapter 12 verse 29 hanggang 30, mga kapatid. Sinabi po yun ng ating Panginoong Hesukristo. Na meron lang, mga kapatid, nag-iisang Diyos. At walang iba kundi si Yahweh. Kaya isinulat, mga kapatid, ni Moses yung Shema. Makinig kayo, Israel. Kailangan ang pananampalataya ng Israel ay pananampalataya din natin, mga kapatid. Lalo na kung ang pag-uusapan ay kung ano ang pagka-Diyos ni Yahweh. Siya lamang ang nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon, wala nang iba. Yan ang ating creedal system. Yan ang ating pananampalataya bilang isang biblical monotheist, mga kapatid ko. No? At noon sa New Testament, mga kapatid, ay tinanong si Kristo, ano ba ang pinakamahalaga sa lahat ng kautusan? At ang sabi niya, makinig ka, o Israel. Inulit niya, mga kapatid, meron lamang nag-iisa at tunay na Diyos. At mahalin mo yung Diyos na yon ng buong puso, ng buong isipan, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Yun ang sinabi niya. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Yun ang creedal system ng isang biblical monotheist. Kailangan magkaroon lang tayo ng iisang pananampalataya. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, meron po ba tayo ng ganoon? Hindi. Merong mga samahan o relihiyon na nagsasabi na merong tatlong persona ang Diyos, di ba? Na sila ay co-equal, na sila ay co-powerful, na sila ay co-existence, no? Meron ding naman mga relihiyon na nagsasabi ang pangalan ng Ama ay Jesus, ang pangalan ng Anak ay Jesus, ang pangalan ng Banal na Espiritu Santo ay Jesus. At yan ay tatlong manifestasyon lamang ng pagka-Diyos. Maraming mga paikot, maraming mga palusot, mga kapatid. Pero ang sinasabi lang ng Biblia ay Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, isa lang ang Diyos. Nag-iisa niya lang. Isa lang ang Panginoon. Amen? Kaya hindi po tayo umaalis sa ganoong pananampalataya. Kung diyan tayo tinuruan ng banal na Espiritu sa ganyang pananampalataya, kapatid ko, hindi po tayo aalis diyan hanggang sa ating kamatayan. We will remain to be a biblical monotheist, mga kapatid. Amen. And number 2, mga kapatid, na kailangan ay yung may tunay na pagkakakilala sa Diyos. Gaano mo kakilala ang ating Panginoong Jesus? Gaano mo kilala si Yahweh, mga kapatid? Di ba? Kasi diyan nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan. Oh. Amen? Di ba? Lagi nating kino-quote, mga kapatid, ang ating isa sa mga foundational faith na nakasulat sa John chapter 17 verse 3. Eternal life means to know that there is one true God. Sino yon? Si Yahweh. And to know Jesus Christ whom you have sent. Dalawa, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito. Ang sinugo at ang nagsugo. Ang nagsugo ay walang iba kundi si Yahweh. Ang sinugo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya maliwanag kung babasahin mo ang Juan 14, 1, mga kapatid.
Kung nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya din kayo sa akin. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Hindi sapat ang manampalataya ka kay Yahweh. Kailangang manampalataya ka sa bugtong na anak ni Yahweh, mga kapatid. Amen? And vice versa. Yun yung tunay na pagkakakilala sa Diyos. Kaya pag may nagtanong sa inyo, paano mo kakilala ang Diyos? Di basahin nila ang Juan 17:3 at makikita nila ang tunay na kasagutan ng kanilang katanungan. Amen? Number 3 ay maging ganap kang katulad ni Kristo. Yan. So, posible. Dahil hindi naman sasabihin ng Biblia na hindi mo kayang maging ganap, mga kapatid. Kaya mong maging ganap katulad ni Kristo. At yan ang ating pinag-uusapan ngayon. Kasi mali, mga kapatid, ang ibig sabihin ng salitang perfect sa iba. May dalawa kasing ibig sabihin, kapatid ko, ang salitang ganap o perfect. At yun yung pag-uusapan natin. Pero mamaya yon. Number 4, maging katulad ng kanyang kapuspusan. Ano yon? Yung fullness of Christ. Nasa image tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang pagsumikapan natin na ating gagawin. Kung ano ang tawag ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama, yun ang susundin natin. Kung ano ang pangalan na isinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama, yun ang ating gagawin, mga kapatid. Kung paano niya ito sinamba, ganun ang ating pagsamba, mga kapatid. Amen? So lahat ng mga susunod na subject dito na pag-aaralan natin ay nakasync, mga kapatid, doon sa sinasabi ko, ano ang mga pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo kay Yahweh, mga kapatid. At hindi kayo malilito. Tandaan nyo, lahat po ng pag-aaralan natin ay merong biblical basis. May kaakibat na mga verses sa Bible. Hindi po tayo magkakaroon ng gymnastic dito when it comes to our faith. Dapat laging merong kaakibat na book, chapter, and verses, mga kapatid. Okay? Okay. First thing to understand, mga kapatid, in our topic is, of course, what do you mean by the word perfect? Quote, unquote, mga kapatid. And the most common translation of perfect, mga kapatid, is, of course, the word mature. Marami na akong nakausap, mga kapatid, na tagapagturo o kaya mapagpanggap na tagapagturo ng Biblia, mga kapatid, na ang ibig sabihin ng word perfect ay nananatiling doon sa isang salita na mature, mga kapatid. Totoo naman na matured ang ibig sabihin ng perfect, pero they are only half truth. At para maintindihan nyo to, mga kapatid, ay pansamantala mag-aral tayo ng kaunting Greek, mga kapatid, para po meron tayong basis sa ating pinag-aaralan. So first, we have to learn and we have to study the equivalent of the word perfect. Una, mga kapatid, ay galing sa Greek meaning ng salitang anyer, mga kapatid. Ito ay isang Greek word na ang ibig sabihin ay mature man. Pagpalagay ko, ito yung mga sinasabi ng ilang mga theologian, mga kapatid. Ang problema, ito lang yung solong definition na kanilang nalalaman. Tama po yon. The Greek meaning of anyer is mature man. Pero, meron pa pong isang Greek meaning, mga kapatid. Ang Greek meaning ay yung tinatawag nating teleos. Ang ibig sabihin ng teleos is the highest standard of perfection. So kapag ang tao pala ay tinawag na perfect, depende kung ano ang mababasa doon sa Biblia. Kung ito ay anyer o teleos. Ang sa ating pinag-uusapan, mga kapatid, ang mababasa natin sa Greek,
Kung meron tayong Greek Bible, which ngayon ay sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang ginamit ay yung second word, which is teleos. Na ang ibig sabihin mga kapatid ay yung stature. Yung the highest stature of a man. It pertains mga kapatid to the highest standard, which is also called perfect. At siyempre, dahil teleos ang ginamit, mga kapatid, hindi ito isang mature. Ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng stature tulad ni Christ. At ano yung stature na yon? Being a perfect man, tulad po ni Jesus, mga kapatid. So, ibig po sabihin, mga kapatid, pwede naman pala. Okay? So, yun yung number 1 na point na kailangan nating tandaan. Ang pangalawang point, mga kapatid, na pagkakagamit ng Ephesians chapter 4 verse 13 sa ating proof text ay yung tinatawag na the Son of God. No? Pero tandaan natin, nung ginamit, mga kapatid, yung salitang the Son of God, hindi niya ginamit yung salitang God the Son. Dahil wala naman po talaga sa Biblia yung salitang God the Son. Amen? Yun ang kadalasan na maririnig natin, mga kapatid, sa mga kaibigan nating mga Trinitarian, the word God the Son. Pero wala po yung term na yon. He is called the Son of God. Okay? Oh. Anong ibig sabihin ng pagiging Son of God? Number 1, mga kapatid, na kailangan po natin na pag-usapan dito is no other than the obedience and devotion of Jesus. At hindi lang basta-basta pagsunod. Hindi lang ordinary obedience. Hindi lang ordinary devotion. This is a devotion. This is an obedience with joy. Alam nyo, mga kapatid, tayong mga tao, minsan napipilitan tayong mag-obey. Mapipilitan lang yung mga bata, mga kapatid, na sumunod. Tama po ba? Kahit tayo. Napipilitan lang tayo dahil alam natin yung mga consequences ng mangyayari kapag hindi tayo susunod. Okay? Pero hindi ganun ang ating Panginoong Hesukristo. Ang isang perfect man, mga kapatid, ay sumusunod hindi dahil takot sa mangyayari sa kanya kung hindi siya susunod. Ang pagiging perfect man, mga kapatid, ay tulad nung kung ano ang sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 2. Sa second paragraph, mga kapatid, kung meron kayo mga Biblia, basahin nyo rin. At ang sabi dito, who? For the joy. At tandaan nyo yung salitang joy. Who? For the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Di ba yung pinag-aralan natin nung mga nakaraan, mga kapatid, ay merong isang trono? At katabi ng trono ni Yahweh, mga kapatid, ay trono ni Yeshua. At yung mga mananagumpay, mga kapatid, ay naupo katabi ni Yeshua sa kanyang trono. Amen? Yun lang yung mga mananagumpay. Ano bang ibig sabihin ng mananagumpay? Yung mga sumunod, yung may mga devotion, mga kapatid, pero hindi yung sumunod dahil natakot. Amen? Ngayong panahon ng pandemic, maraming mga sumusunod, mga kapatid, pero hindi sila sumusunod with joy. Sila ay sumusunod, mga kapatid, with fear. At hindi yun ang gusto ni Yahweh, mga kapatid. Sa Hebrew chapter 12 verse 2, ganito ang pagkakasulat sa Tagalog, if you may. Kagalakan niya, si Jesus yun, mga kapatid, kagalakan niya na siya ay mamatay sa krus. At hindi niya ikinahihiya, at dahil dito siya ay nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Kagalakan? Ipinako ka sa krus o ipapako ka sa krus, naramdaman mo yung kagalakan? Oo, mga kapatid, ganon ang naramdaman ng ating Panginoong Hesukristo.
Kapag ikaw ay pinako sa krus, tulad ng napag-aralan natin, lahat ng kahihiyan ay natanggap mo na. Ipinako siya sa krus, dinuraan, hinubaran, mga kapatid. Hindi tulad yung nakikita nyo ngayon na mga rebulto na nakabayubay sa krus, na meron lampin, mga kapatid. Ang tunay na ipinako sa krus ay walang saplot at kitang-kita mo yung pagkalalaki, yung ari na nakabayubay doon dahil binibigyan nila ng kahihiyan yung nabayubay na yon. Pero ikinahiya ba yun ng ating Panginoon? Hindi. Anong sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2? Kagalakan niya na siya ay mamatay sa krus. At hindi niya ito ikinahihiya. At dahil doon, naging sakdal siya sa mata ni Yahweh. At dahil doon, mga kapatid, nagkaroon siya ng glorification galing sa kanyang Ama. At ano ang nangyari? At dahil dito, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, siya ay nakaupo ngayon sa kanan ng trono ng Diyos. Okay? Kaya, ibahin natin yung paningin natin sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo, como sinasabi natin ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi kasing taas na ni Yahweh, na one true God, walang ka-level yun, mga kapatid. Pero pinaparangalan natin ang ating Panginoong Hesukristo. We acknowledge, we honor, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay namatay para sa ating kasalanan. Okay? It is actually a perfect obedience that is coming from a perfect man, and that is worthy of a glorification. Okay? A perfect man doing a perfect obedience. A perfect man doing a perfect sacrifice. That man deserve a glorification, mga kapatid. Siguro magtataka kayo, ano po ba ang pwedeng pagkakaiba ng unang Adan sa huling Adan? Dahil sinasabi natin na ang huling Adan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siguro sasabihin nyo, hindi naman po kasi perpekto yung unang Adan, kaya siya ay nagkasala. Kaya kasi hindi nagkasala ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay perfect. Hindi po ganoon. At gusto ko pong linawin sa bawat isa sa atin ang tamang pag-iisip natin sa una nating magulang na walang iba kundi si Adan. Si Adan, mga kapatid, ay isa ring perfect man. So pwede ba rin siya magkasala? Pwedeng magkasala, mga kapatid. Perfect creation si Adan. Pero hindi ko mo perfect creation ka. Hindi ka na pwedeng magkasala. Yun ang gusto sana ng ating Diyos na si Yahweh. Ginawa kitang sakdal, ginawa kitang ganap. Nasa lahat ang katalinuhan sa mundo. Kaya mong pangalanan lahat ng mga hayop, lahat ng mga halaman dito sa paraiso, dito sa garden ng Eden. Pero nagkasala ang ating unang magulang kahit na siya ay ginawang ganap o sakdal ng ating Panginoong si Yahweh. Ganon din ang nangyari, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Nahulog si Adan sa tukso. Tama? Nahulog siya sa kasalanan. Tama? Amen. Nahulog siya, mga kapatid. Sa Genesis chapter 3, verse 6, nahulog yan, taong yan. Pero, ang ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang natatandaan natin sa kanila? Si Jesus ay tinukso ni Satanas. Kung paanong tinukso si Adan, si Jesus ay tinukso rin ni Satanas. Saan siya tinukso? Sa ilang.
Ano ang tinukso kay Hesus Kristo, mga kapatid? Kung ano rin ang ipinantukso kay Adan. Tinukso ang kanyang laman. Anong tawag natin doon? The lust of the flesh. Tinukso siya sa kayamanan, di ba? The lust of the eyes. Tinukso siya, mga kapatid, sa kasikatan. Tinukso siya sa kapangyarihan. Ano yon? Yung the pride of life. Tatlong field at tatlong kategory tinukso, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Pero doon din tinukso, mga kapatid, si Adan. Di ba? Nung nakita niya ang isang bunga, at ang sabi doon, ang bunga ay mabuti. Yan. At tinukso siya ng isang serpente, at ang sabi sa kanya, kapag yaan ay kinain mo, ikaw ay magkakaroon ng katalinuhan tulad ng isang Diyos. So lahat ng pag-iinganyo ay galing sa bibig ng serpente. Sa ilang, lahat ng pag-iinganyo at pandadaya ay galing sa bibig ni Satanas. Amen? So pareho ng kategorya. Pero doon po natin makikita, mga kapatid, kung paano pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo yon. Ano ang tinarget? Pananampalataya ng dalawang taong ito. Okay? Kaya huwag mo sasabihin na si Hesukristo ay Diyos. Si Hesukristo ay isang perpektong tao noon. Kung paano ang kalikasan ni Adan ay ganoon din ang kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, hindi po pwedeng ikatwiran ng tao na kaya napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo ang mga tuksong yon, dahil siya ay Diyos. Nagkamali po ang mga nagsasabi doon. Kaya, sino sa kanila ang kailangang tumanggap ng glorification? Si Adan ba? Hindi po qualified si Adan. Si Hesukristo pa? Tama po kayo, na qualified po ang ating Panginoong Hesukristo. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 7, mga kapatid, makikita niyo ron, sabi, ang babae ay karangalan ng lalaki kung siya ay may mahabang buhok. Nakita nyo? Yung babae naging karangalan. So, pwede magkaroon ng karangalan ang lalaki. Oh. Sabi ni Apostol Pablo, ang isang lalaki daw ay magkakaroon ng glory kung ang kanyang asawang babae ay hindi nagpapakalbo, hindi nagpapaputol, o nagkakaroon ng mahabang buhok. O kung babasahin niyo ron, kung maikli ang kanyang buhok at bago siyang convert, kahit man lang meron siyang belo sa 1 Corinthians 11 verse 7, mga kapatid. Mababasa niyo doon, mga kapatid. Kaya, ang ordinaryong tao ay pwedeng tumanggap, mga kapatid, ng tinatawag nating glory. Amen? O, yan. Sino sa kanila ang nagtagumpay? Si Adan o si Yeshua? Amen? Sa Genesis 3:6, Eve was tempted by the serpent. Kumuha ng damay, sinabi niya kay Adan. Pumayag si Adan. Ginamit si Eve, mga kapatid. Sa Matthew chapter 4, verse 1 up to 2, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Pareho lang yan. Yung serpente, at saka yung si devil, mga kapatid, si Satanas lang din naman yan. Siya ang mandaraya, mga kapatid. Pero nagtagumpay ang isa, mga kapatid. At yung isa naman ay hindi nagtagumpay. Okay. Balik tayo sa glorification, mga kapatid. Di ba tayo rin, matatandaan nyo, mga kapatid, sa mountains of beatitudes, mga kapatid, ay sinabi, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo sa mga apostol at sa mga sumusunod sa Kanya,
Mababasa niyo yan sa Matthew chapter 5. 8 yan, mga kapatid. Sa verse 3, mababasa niyo. Sa verse 4, mababasa niyo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga kapatid, 8 yan na tinatawag nating Sermon of the Mount. Napuntahan namin yan, mga kapatid, nung kami ay pumunta sa Israel, mga kapatid. Ipinakita namin yung actual kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-deliver ng isang napakagandang sermon, mga kapatid, yung Sermon of the Mount. At ano ang lagi niyang sinasabi doon, mga kapatid? Yung reward. Kapag sinabi kasing reward, mga kapatid, ito yung glorification. Kung baga sa panahon natin, yan yung trophy. Binibigyan tayo ng trophy. Binibigyan tayo ng reward. Binibigyan tayo ng medalya, mga kapatid. No? At hindi imposible na tayo ay bigyan ng glory. Hindi tayo bigyan ng reward, mga kapatid, kung deserving ang mga Kristiyano na bibigyan ng reward. At yun ay ginawang example ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nung sinabi niya, for example, sa verse 3, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So nakita niyo, mga kapatid, mapalad daw yung mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Ano bang nararamdaman, mga kapatid, kung ikaw ay isang tao na puros paghihirap ang nandito sa iyong kalooban, mga kapatid? Mapalad ka pa ba? Minsan, ang isipan ng tao, hindi na siya mapalad. Ano ang nasa isipan ng tao? Siya ay hamak, siya ay dukha, siya ay kaawa-awa, mga kapatid. Pero ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat napapabilang sila sa kaharian ng langit. Sa Beatitudes na to, mga kapatid, hanggang sa verse 11, wala kang mapapansin kundi yung salitang blessed are thou, di ba? O kaya yung mapalad, mapalad, mapalad. Sinimulan lahat ng ating Panginoong Hesukristo diyan yung mga salitang mapalad, mapalad, mapalad. Ibig sabihin, mga kapatid, nandoon yung rewards na naghihintay sa atin. No? Sa verse 11, ang sabi, mapalad ang mga nilalait. Mapalad ang mga inuusig ng mga tao. Mapalad ang mga pinagtatawanan sa lahat ng uri ng kasamaan at kasinungalingan ng dahil kay Kristo. Mapalad. At sa 12, ang sabi niya, finally, sa 8 sermon na to, na pangaral na ito, na pinagsimulan sa isang salitang mapalad, ang sabi niya, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang gantimpala ng karangalan. Sa darating ang panahon, mga kapatid, nabibigyan kayo ng karangalan na tayo. Ito ay nabanggit, mga kapatid, sa salitang doxa. Dito galing yung doxology. Ito yung glory, mga kapatid. Merong nag-ihintay sa tao na nakasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Binigyan ng glory ang isang perfect man, mga kapatid. Ikaw ay sumunod, naging mapalad ka, mga kapatid. Therefore, bibigyan ka ng doxa. Bibigyan ka ng glory. Ang maganda rito, mga kapatid, ang ating Panginoong si Yeshua, ayaw niya ng glory na galing sa tao. Mas gusto niya ay yung glory na galing sa ating Ama, mga kapatid. Iyon, mga kapatid, ang isang bagay na kailangang pagsikapan nating mga ordinaryong tao. Dahil napakalaki ng pagkakaiba, mga kapatid. Sa aklat ng Juan, mga kapatid, ay makikita natin doon
kung paanong nandun na ang reward, nandun na ang glory, mga kapatid, pero hindi po yan inangkin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Book of John, sa aklat ng John, mga kapatid, 17 times, mga kapatid, na binanggit yung salitang glory. At yun ay ginawang reward, mga kapatid, ni Yahweh kay Yeshua bilang isang perfect man, mga kapatid. Tinanggap yun ni Yeshua. Pero ang mga glory, sa mga salita niya, mga kapatid, sa mga glory na ibinigay ng tao, sa lahat ng glory na binigay ng sanlibutan sa ating Panginoong si Yeshua, hindi niya po yun inangkin. Hindi niya yun tinanggap. Dahil ang gusto niya, ang karangalan ay manggagaling lamang sa ating Panginoon na si Yahweh. Amen? Basahin natin ang ilan, mga kapatid. Makikita nyo sa John chapter 5 verse 41, ang sabi, I do not receive honor from men. Amen? Napakalinaw yun, mga kapatid. Hindi ako tumatanggap ng kalwalhatiang galing sa tao. So hindi to tulad ng isang tao, mga kapatid, kaya nagsisikap, kaya gumagawa ng mabuti, mga kapatid, ay para makatanggap sila ng glory, ng kalwalhatian galing sa kapwa nila tao. Pero iba ang perfect man na to. Iba ang Jesus na ito, mga kapatid. Siya mismo ang nagsabi, at ito ay inirecord ni Juan sa Juan 5:41, mga kapatid. Ang sabi niya, I do not receive honor from men. Amen? Yun ang gagawin natin, mga kapatid. Dahil dapat maging sample natin ang ugali at karakter ng ating Panginoong Hesukristo. Juan 5:44, mga kapatid. How can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that come from the only God? Kita nyo? Paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kalwalhatiang mula sa isa't isa at hindi nyo hinahanap ang kalwalhatian mula sa tanging Diyos? Mahalaga ang kalwalhatiang galing sa Diyos. Ikukumpara sa kalwalhatiang natatanggap natin sa tao. Kaya lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, kahit na yan ay hindi nakikita ng tao, tandaan mo, kapatid ko, merong isang nakakakita dyan. Walang iba kundi ang ating Diyos na si Yahweh. Siya ang nakakakita ng lahat. At merong isang araw, ito yung coronation day, mga kapatid, kung saan i-review lahat ni Yahweh at ang kanyang mga anghel ang mga bagay na iyong ginawa para sa kaharian ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Walang masasayang sa iyong pinaghirapan, mga kapatid. Sa 1:7-18, he who speak from himself seek his own glory, but he who seek the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness is in him. We're speaking about Jesus Christ, mga kapatid. Ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian, ngunit ang humahanap ng kalwalhatian ng nagsugo sa kanya ay siyang totoo, at sa kanya'y walang kasinungalingan. Amen? Gagawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Huwag natin pagsikapan na tayo may magkaroon ng karangalan galing sa ating sarili, mga kapatid. Kundi maging karangalan ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Para damating ang panahon na ito ay maiipon at ibibigay po sa bawat isa sa atin. Juan 8:50 ang sabi, and I do not seek my own glory. There is one who seek and judges. Ngunit hindi ako hinahanap
ang aking sariling kaluwalhatian dahil mayroong isa na humahanak ng kaluwalhatian ito. Walang iba kundi ang hukom. At sino yung hukom na yon? Walang iba kundi si Yahweh, mga kapatid. Sa Juan 8:54, Jesus answered, "If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father who honors me, of whom you say that He is your God." He is your God. Tingnan mo, hindi kailanman sinabi ni Jesus na siya yung Diyos. Lagi niyang itinuturo si Yahweh na kanyang Diyos, mga kapatid. Sumagot si Jesus, "Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang kabuluhan. Ang aking Ama ay siyang lumuluwalhati sa akin na sinasabi niyong siya'y inyong Diyos." Yung Ama ni Jesus, Diyos natin yun, mga kapatid. Kailangang malaman nyo ang malaking distinction dahil isa yun sa mga susi ng iyong kaligtasan, mga kapatid ko. Ang malaman nyo kung sino ang nag-iisa at tunay na Diyos at kung sino yung kanyang sinugo ang pinag-uusapan natin ngayon na makakatanggap ng glory galing sa nagsuko sa Kanya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung tatanggap ng glory. Okay? 1:12-43, "For they love the praise of men more than the praise of God." Di ba ganyan ang tao ngayon? Hindi na makapaghintay na siya ay papurihan, mga kapatid, ng Diyos. Kundi minamadali nila, mga kapatid, na sila ay papurihan ng tao. Hindi ganoon ang sistema ng pagbibigay ng karangalan ng ating Amang nasa langit. Darating ang panahon, ikaw ay uupo sa trono na katabi ng hari ng mga hari, si Yeshua, mga kapatid. Hintayin mo yon. Kahit na wala kang matanggap, mga kapatid, na kalwalhatian dito. Kahit na walang magsabi sa iyo na ikaw ay ganap, na ikaw ay sakdal, na ikaw ay nakamit mo yung pinakamataas na stature, the highest standard of perfection. Huwag kang mag-alala, mga kapatid. Darating ang panahon na iyan ay ibibigay sa iyo ni Yahweh. Amen? At panghuli, mga kapatid, ang sabi dito, "Then those men, when they have seen the sign that Jesus did, said, 'This is truly the prophet who is come into the world.'" Sa verse 15, "Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone." Nung nandun sa Jerusalem, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, at nakita nila na gumawa siya ng mga kakaibang bagay, ng mga signs, ng mga miracles, mga kapatid, ng mga kababalaghan, nakapagpagaling siya ng mga may sakit, mga kapatid, ay nanampalataya ang tao sa Kanya at sinabi nila na gawin nating hari ito. Gagawing hari ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ano ang ginawa niya? Siya ay tumakas ng palihim papunta sa kabundukan dahil ayaw niya na siya ay ihalal, na siya ay itanghal ng kahit na sinumang tao para maging hari. Kundi ang gusto niya, si Yahweh lang ang magtatanghal sa Kanya bilang isang hari na na-achieve niya yung stature ng isang perfect man. Amen? Tandaan natin, dito sa mga verses, mga kapatid, na ating nabasa, ay mapapansin nyo ang isang distinction, mga kapatid. Isa lang ang ibig sabihin, no? Pwedeng maging perfect ang bawat isa sa atin
ma-reach natin yung stature. At kung hindi mo man ma-reach yun, mga kapatid, pag ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ang iyong deliverer. Amen? Anong ibig sabihin ng deliverer? Siya yung sinusundan mo papunta doon sa lugar ng kaligtasan na itinuro sa kanya ni Yahweh, na ang sinasabi niya, sumunod kayo sa akin. We will deliver you. And the word is deliverer. At yung salitang pagiging deliverer ay sumasagot sa isang mas mabigat na pangalan o na alias o na titulo, walang iba kundi ang Savior. And that only Savior is no other than Yahweh. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita ngayong Miyerkules, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo na nakasubaybay, mga kapatid. Tandaan ninyo, sa panahon ng ganito, pandemic, mga kapatid, malaya kayo na nakakapakinig ng ganitong salita. Yung iba naman, mga kapatid, kahit na dito, kilala ko, mga kapatid, ang Hope Church. Kilala ko ang mga hindi nakikinig. Kilala ko, mga kapatid, ang nagla-like lang pagkatapos nun, isasarado na ang kanilang mga cellphone. Sila yung mga hindi lumalago sa pananampalataya. Amen? Alam ng Diyos kung sino yon. Amen? Yung like lang, hindi naman talaga nakikinig, mga kapatid. Alam ng Diyos kung paano ang paghihirap, ang sakripisya ng inyong mga leader para ito ay maiparating sa inyo, mga kapatid. Pero ang malungkot, marami sa atin, marami sa inyo, mga kapatid, na hindi ito binibigyan ng kahalagahan, kundi mas binibigyan ng kahalagahan ang mga bagay na nagpapataba ng kanilang ego, nagpapataba ng kanilang kaisipang hindi makadiyos, kundi mga isipang makalaman, mga kapatid. Idalangin nyo yan sa ating Panginoon na sana mawala ang ganong ugali. Kahit ang isang tunay na mananampalataya, mga kapatid, ay walang pinipiling krisis, walang pinipiling pandemic, mga kapatid. Sa una lang nila nararamdaman na parang sila ay nagsisisi. Alam niyo yun. Pero darating ang panahon na kapag medyo nasanay na sa ganitong sitwasyon, ganun pa rin ang kanilang ugali. Hindi pa rin nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi lamang sa pamamagitan ng pakikinig yan. You need also to be the doer of the Word of God. And that is came from God, mga kapatid. It's not came from me. May panahon pa para magsisi, mga kapatid. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos na walang iba kundi si Yahweh. Pagpalain po tayong lahat. Amen. Hallelujah.